Yes, miss. Na, nakidnap po yung kapatid ko. Upo ka muna. Tumawag po sila sa akin kagabi. Hello? Hawak namin kapatid mo. Ha? 50,000. Isasauli namin siya sa inyo. Siyempre nagpanik po ako. Binigay ko kaagad yung 50,000 na hinihingi nila pero hindi pa rin po nila sinauli yung kapatid ko. Tapos, ano nangyari? Sabi niya isasauli niyo na yung kapatid ko. Di ba nagbigay na ako ng pera? Oh, balikin niyo yung kapatid ko. Nasaan na yung kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Ang ingay! Eh di pinakain muna namin siya ng mga ipis. Nasaan yung litrato? Nandito po sa phone ko. Ayan po. Miss, wala naman. Basta nag-send sila ng picture na may dalawang ipis sa bibig ng kapatid ko tapos umiiyak po siya. Please, tulungan niyo na po ako. Tulungan niyo na po yung kapatid ko. Tutulungan ka namin. Tapos sinulat ko po yung pinagsendan ko ng pera. Ito po yung bangko nila. Dito po ako nag-send. Action na agad namin. Tumawag ba sila ulit? Opo, tumawag po ulit sila. Ano sabi? Dagdagan mo yung 50,000. Gusto namin, 500,000. Saan po ako kukuha noon? Tanga, edi sa mga magulang mo. Nasa probinsya po kasi sila. Please, isauli niyo na po yung kapatid ko. Gusto mo bang patayin namin to, ha? Wag po! Wag po! Leah! My sister screamed. Okay? Sumigaw siya. Tapos parang yung sigaw niya, sobra siya nasasaktan, ganon. Tapos nag-send ulit sila ng photo. May sugat sa binti si Leah. Hiniwa nila yung binti ni Leah. The photo? Ito po. Nasaan na? Andito lang po yun. Sinave ko yun. Wait lang po. Miss? Wait. Hindi pa po ako tapos. Alam mo ba nagtangka tumakas yung kapatid mo? Po? Napakabilis niyang tumakbo, napagod kami pero tatanga-tanga nga lang. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Eh di binali namin yung isang paa niya. Sinigurado namin na hindi na siya makakalakad ng maayos kahit kailan. Binali nila yung paa ni Leah. Batang-bata ko yung kapatid ko, binali nila yung paa niya. Feeling ko mababaliw na ako. Please, iligtas niyo po kapatid ko. Iligtas niyo po siya. Aliyah! Ha? Okay ka lang ba? Kanina ka pa namin hinahanap. Sumama ka na kay tita. Sige na, susunod ako sa kotse. Ayoko pa umuwi. Kasi yung kapatid ko, hindi pa siya nakahanap. Nakidnap kasi yung kapatid ko. Okay? Kailangan natin siyang iligtas. Ligtas na siya. Okay? Nasa bahay na siya. Talaga? Pero baka may ipis. Baka may ipis sa bahay. Ayoko umuwi. Malinis na yung bahay, Aliyah. Sige na, sumama ka na kay tita. Okay. Okay. Pagpasensyahan niyo na po, sir, ah. Sino po? Ako po si Lane. Pinsan po ka ni Aliyah, tapos yung kanina tita po namin. Tama ba yung narinig ko? Ligtas na yung kapatid niya? Actually, wala naman po kasi talaga nakidnap. Ano? She was telling her story. Sabi niya po si Leah yung nakidnap, di ba? That's her nickname nung bata pa po siya. Siya po yung batang babaeng nakidnap. Kaya kung mapapansin niyo po, pilay po siya maglakad. Binali po yung isang paa niya nung nagtangka siyang tumakas nung bata siya. Meron din po siya malaking peklat sa binti niya dahil hiniwa siya ron at ginawang panakot sa parents niya. Bukod po ron, pinakain din siya ng mga ipis kaya ayaw niya sa insektong yun. Nalocate naman yung mga kidnappers tapos nabalik yung perang binigay ng family namin pero yung trauma binigay nila kay Aliyah. Sobrang lala na hanggang ngayon dala-dala pa rin po niya. Pagpasensyahan niyo na po ha. Sinubukan naman namin siyang ipagamot pero bumabalik pa rin siya sa dati. Kapag nangyari po ulit to, hayaan niyo lang po siyang magkwento tapos tawagan niyo po agad kami ha. Sige. Sige po, mauuna na po ako. Pasensya na ulit. Bakit sa rami-raming school? Bakit dito ka lumipat, Shilo? Hindi na kasi ako pwede dun sa dati kong school. What do you mean hindi ka na pwede ron? Did you commit a crime?
Hindi naman. Marami kasi akong absence, kaya yun yung nagparami sa record ko. Bakit marami kang absence? If you're uncomfortable na sagutin sila, wag na. Piper naman eh. Eh di yung madaling tanong na lang. Pwede ba, pre? Sige. Sheila, what's your pet peeve? Pet peeve? Ano yung pet peeve? Sabi na hindi niya alam yung word na yun eh. Akin na 100 ko, Anders. Ba yan? Na natalo pa nga sa pustahan. Pet peeve ko, aso. Aso ang putik. Sorry, ano ba yung pet peeve? Mas mahigpit dito, pre. Baka nga hindi pa nangangalahati yung taon, pangit na agad yung record mo dahil sa mga grades mo eh. Kahiya yun. Ang word na pet peeve, yun yung isang bagay na kinakainisan mo sa isang tao. Ha? For example, isa sa mga pet peeves ko sa mga tao, ay yung mas pinipili nilang pagtawanan yung mga nagkakamali. Or yung mga may hindi alam na word, ganon. Gaya nila. What did you say? Wow, Piper, parang hindi mo tinatawanan yung mga ganitong tao dati ah. Ikaw na nagsabi. Dati. I was like that when we were in high school. College na tayo. Uy, never heard of the word character development, Anders? Ewan ko sa'yo. Sige, kampihan mo yung new student na yan. Tara na nga, Evie. Sorry, nag-away pa kayo ng friends mo dahil sa akin. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan, okay? Anyway, gets mo na ba yung word na pet peeve or do you want me to explain pa? Gets ko na. Salamat, Piper. You're welcome. Kaya ako maraming absent sa dati kong school kasi palagi kong binabantayan si mama sa ospital. Piper, it's so nice to see you again. Evie, it's been 6 years na, no? Buti nakarating ka rito sa reunion ng batch natin. Umangkad ka yata, Piper. Anders. Ngayon na lang ulit tayo na kompletong 3. Kinakataf mo kasi kami nung nag-3rd year college tayo eh. Dahil kasi yun kay Shiloh, diba? You chose him over us. Anyway, ayoko na bumalik sa past natin. Alam niyo ba, I got cheated by this ugly guy. I was about to give him another chance pero buti na lang, ang non-negotiable ko ay cheating. Sabi ko kasi sa'yo, ako na lang Evie. Ayoko maging jowang kaibigan, stop it. Ang non-negotiable ko ay hygiene. Nakikinig ka ba, Piper? Kaya naman pala wala sa atin yung attention niya. Nandito na yung ex niya si Shiloh. Ex? Sino may sabi nag-break kami? What? Kayo pa rin hanggang ngayon? Hey, mahal. Hey, love. Sorry, late ako. Na-stuck ako sa traffic eh. No, sakto lang dating mo. Sakto, pre. We were just talking about non-negotiables. What's yours? Government savings bond. Bayan, pre, bobo ka pa rin talaga hanggang ngayon. No offense sa tawa namin, Shiloh, pero may ganun ba? Bakit? Non-negotiable instrument naman talaga yun ah. Don't tell me, hindi nyo alam. Graduate din naman kayo ng accountancy. Di may ipababang meaning yun? Bigyan mo ako example. Girl, nakaya naman tumaga sa relasyon kasama siya. Kung ako ikaw, napagod na ako kaka-explain sa kanya ng mga bagay-bagay. Nakakatawa na may mga taong di pa rin talaga nagbabago, no? Gaya niya, no? Di pa rin kayo nagbabago and buti na lang, hindi ikaw yung girlfriend ni Shiloh. What? I'll give you 2 examples of non-negotiable love. 1, cheating. Kapag nag-cheat ka, wala nang second chance. Bye-bye na. Second, my non-negotiable is katoxican. If toxic ka sa akin, I don't want to deal with you anymore. I'll cut you off. Gaya nitong dalawang to. Gets? Gets. Iniinsulto mo ba kami? This is why I decided to cut you off. You're both disrespectful and wala kayong character development. Pinipili mo pa rin siya kaysa sa amin? The moment you made me the villain just because I educated you about your attitude towards the people around you, hindi na tayo magkaibigan. Piper! And yes, I will always choose my man, my peace, and the person that I love. Kaya I don't see the point na kinakamusta at kinakausap niya pa ako. Excuse me. Excuse me. She's so annoying. Trid, kinukulit ka pa rin ba ng pangit mong ex? Hindi na. Sabi nung kabatch namin, nung reunion, the main reason daw kung bakit iniwan siya ng asawa at anak niya kasi nag-cheat daw siya. Tapos may gana pa siya magpatulong sa'yo. Kapal na mukha niya. Galit ka ba sa akin? Huh? Hindi. Ba't di mo ako masyadong kinakausap? Dahil ba binagat ko yung ex mo? Hindi. Ano kasi, namamaga ang nguso mo. Chester naman eh. Bakit nga? Nahihiya ako. Ayan, okay na. Nahihiya saan? Sa akin? Bakit?
boyfriend mo na ako tapos may hiya ka. Na-awkwardan ako. Nahihiya na, kinikilig na ewan. May nakain ka siguro. Hala ka, Astrid. Kaya naman palang baho eh. Joke, tingin ka nga sa akin ng diretso. Uy, may pagtingin siya sa akin. Crush mo ba ako, miss? Sobra. Sabi ko na patay ka sa akin eh. Uy, ako lang to ah. Si Chester, yung kapitbahay mong napadaan tapos hinila ka tapos naging crush mo tapos ngayon boyfriend mo na. Ako lang to. Ako lang to, miss. I love you po. Huy, sabi ko I love you po. Ay, napuwing ako. Chester! Mahal din kita, miss, kahit di kita kilala. Visit ka? Sino ka nga po ulit? Chester. Ikaw yung girlfriend ko, miss. Ganda mo naman. Pakis nga. Visit, kinikilig ako. Sabi ko na nasi-CR ka eh. Okay ka lang? Ano masakit? Paa. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Kaka-cellphone mo yan. Kilig-kilig ka pa sa mga kay-drama actors eh, hindi ka naman kilala niyan. Ano connect? Ang sinasabi ko lang, ang paa ay konektado sa brain. Kaya kapag nasobrang ka sa panonood, sasakit nga talaga yung paa mo. Kaya ako na lang yung panoorin mo na boyfriend mo na nga, lagi pa nandito sa tabi mo. Siya nangingiti siya. Anyo nga sa'yo, sarang eh. Ewan ko sa'yo. Akin na paa mo, hihilutin ko, miss. May bayad to ah. Kiss sabay, hug sabay, kiss. Mahal naman ng bayad. Eh di utang na lang. Ako na lang hahalik. Chester! Astrid, mahal ko. Busy ka ba sa Saturday tsaka Sunday? Bakit? I mean, wala ka namang work nun, di ba? Sa Saturday. Wala. So, hindi ka busy. Hindi. So, pwede tayong mag-date. Oo. Okay, so yung date natin ay 2 days and 1 night. Pupunta tayong Bulacan. Huh? We're just getting started, baby. Okay, so ganito yung mangyayari sa date natin. 5 a.m. yung call time nating dalawa. Breakfast tayo sa favorite fast food chain mo. Tapos magda-drive ako. Tapos you can sleep anytime. You can sing along sa music. Tapos pagdating ng lunch, kakain tayo sa isang restaurant. Don't worry, nagpa-reserve na ako. Tapos pagdating natin sa beach, pwede muna tayo magpahinga. Tapos gising, tapos swimming. Tapos magta-try tayo ng mga different water activities. Sandali. Takot ka sa dagat, Chester. Kasama naman kita. Kaya ko yun as long as hawak ko kamay mo. After ng water activities, magme-merienda tayo, tapos we will not forget to drink mango juice kasi favorite mo yun. Tapos pipicturean kita as in marami, okay? Tapos pagsapit ng gabi, magdi-dinner tayo malapit sa beach, tapos magpo-propose ako, tapos Magpo-propose ka? Huh? Magpo-propose ka sa akin? As in, marriage proposal? Pinagsasabi mo dyan. So ano na naman pumapasok sa isip mo? Love kasi! Ano? Ba't ako? Okay. Kunwari wala ko narinig. Naiiyak tuloy ako. Ang cute mo naman po. Ayoko na. So, pwede na ba tayo magpakasal, Miss Astrid? O, diba nagulat ka? Chester. Seryoso ba? Hindi mo ako iiwan? Hindi kita iiwan. Alam mong mahal na mahal kita, Astrid. Sobrang alam ko. Sobrang dama ko. So, pwede na ba tayo magpakasal? Oo, love. Pakasal na tayo. Umiiyak ka ba? Ito naman, kailangan pa sabihin yung obvious. Ikaw hilig mo ng mga asar Wala eh. Galing mo magturo, mahal eh.